Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Problem natin for today ay isang passport problem na lumabas noong November 2012. A concrete block of wood holds a ring anchor bolt to which are fastened two guy wire as shown. Calculate the resultant force acting on the bolt and determine the angle which the resultant makes with the horizontal. So, ang tinatanong dito sa problem ay yung resultant force nitong dalawang forces na ito na nag-a-act dito sa anchor bolt. And sa part 2 is yung direction or yung angle ng kanilang resultant force from the horizontal. Okay, actually itong problem na ito ay isang situational problem. Meron itong part 3. Pero yung part 3 ay gagawa natin ng separate video. So sa part 1 at saka part 2, hindi magagamit itong weight. Okay, so dahil ang focus lang natin dito ay yung dalawang forces na ito na nag-act dito sa anchor bolt. Okay, so i-draw muna natin yung free body diagram nitong figure natin. Yan. And ang first na gagawin natin is yung lahat ng mga forces na naka-slanting position is kukunin natin yung kanilang mga component. So ang component nitong dalawang forces na ito ay ito. So kapag ginamit natin ang component nito, wala na ang kanyang resultant. Kapag ginamit natin ang component nitong force, wala na ang kanyang resultant. So ito lang yung matitira sa atin. So pwede na tayo mag-summation of forces horizontal at vertical dito. Unahin natin dito sa summation of forces horizontal is equal to Rx. Rx dito is yung horizontal component ng ating resultant. So assumption natin dito is to the right is positive. So start tayo dito. So to the right ito, so positive yan. And ito naman is to the left, so negative. And this is equal to Rx. Okay. Horizontal component ng ating resultant is negative 6.34 kN. Negative siya, ibig sabihin to the left ang kanyang direction. Okay, proceed naman tayo sa summation of forces vertical. So lahat ng vertical is isa-sum up natin. So assumption natin dito is positive ang upward force. So start tayo dito. So positive ito dahil going upward. And then ito rin, positive din kasi pataas. And wala nang ibang vertical forces kundi ito lang dalawa. So this is equal to Ry. Okay, ang vertical component ng ating resultant ay 8.87 kN. Positive siya, so that means upward ang kanyang direction. Okay, so meron na tayong x and y component ng ating resultant. So pwede na natin siya ma-solve using this equation. Okay, actually itong equation na to is mula lang dito. So kung ito ang x and y component niya, so kung ito ang direction ng kanyang components, so we can assume na yung direction ng resultant nila is going to this direction. And ito naman ang kanyang angle. So ito yung tinatanong sa part 2. And ito, pwede natin ma-arrange dito as ganito. Triangular. So nakabuo tayo dito ng right triangle. So dito, pwede natin ma-solve dito yung angle of resultant. And then pwede rin natin ma-solve dito yung resultants. Pero unahin muna natin itong resultant. Okay, so ito siyang equation na ito is the Pythagorean theorem or the Pythagorean theorem. Iyan. Ang ating resultant is 10.2
9 kilonewton. And ito ang ating final answer. Okay, so proceed naman tayo dito sa part 2. Ang part 2 is itong angle ng ating resultant. So masosolve natin siya using this equation. Actually, so katoa lang ito. So this is TOA. Okay, ang angle ng ating resultant from the horizontal is 54.4 degrees. So ito ang ating tamang or correct answer. Yan. Second solution. Okay, meron tayong second solution dito sa ating problem. And pwede natin ito masolve using the complex mode ng ating calculator. So gamitin natin dito yung Canon kasi ito yung popular na calculator na ginagamit ng mga karamihan sa mga board exam takers. Okay, so start tayo dito by pressing the mode dito sa ating calculator na Canon 789SG. Okay, so after natin ma-press yung mode, so piliin natin yung 2 kasi complex yung gusto natin dito. So press 2 complex and then pwede na natin i-input yung gusto natin i-input. So start tayo dito sa 7 kilonewton and then angle is nandito. Angle and then angle niya is 25 degrees and then plus tapos itong 14 kilonewton na force and then angle. And then yung angle niya i-measure natin from positive x-axis up to this point. And then pa counterclockwise ang ikot. So ito yung 180 minus 25. Okay, so yan. Closed and equal. So kapag meron na tayo nakita or nag-appear na dito, i-press natin yung ups. Okay, pagka-press natin ng ups, piliin natin yung number 1 or itong polar na ito. So 1 and then equal. Lalabas na dito yung answer. So itong first answer dito is yung resultant ng ating mga forces. And then yung dito naman, yung angle niya is nandito. So i-press lang natin itong or scroll right para makita natin ang buo. So ang angle niya is 125.56 or 0.6 degrees. So ito ang kanyang angle. Kinuha yung angle na to from positive x-axis counterclockwise. Okay, so 125.6 is dito yan. Ito siya. And nandito naman yung ating resultant force. So actually, ang problem na ito, dito sa part 2 is dalawa ang possible na answer. So kung sa actual board exam, ang nakalagay sa choices is itong 125.6 and then hindi ito. So ito ang ating pipiliin. Pero kung wala ito sa choices, pero ang meron lang is itong 54.4 degrees. So ito ang piliin natin. Itong 54.4 degrees. Okay, problem solved mga tol and see you again sa ating next problem, inshallah. Assalamualaikum.